Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, si Baka, si Bunuan, nako, lahat nagulat, umaapaw ang budget, nako yan mga kababayan shocking, lahat kukunin ni Marcoleta. Ayan mga karbi natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin umpisang bigyan ng reaksyon ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At simulan nga po natin dito. Nako, magugulat kayo dito mga kababayan. Aba, higit 1 trilyon inilaang pondo ng pamahalaan para sa flood control ng bansa mula 2023 hanggang 2025. Nako naman, napakalaki pong pera nito pero bakit wala tayong nakikita, no? At puro yata ghost project ang mga ibinabalita ngayon mga kababayan. Tapos utang pa ng utang ang ating gobyerno para dito sa mga flood control projects na ito. 'Di ba? Malamang sa malamang itong 1 trillion, higit 1 trillion ay inutang po ito ng gobyerno at taong bayan po ang magbabayad diyan. Kaya kailangan may managot, may makulong at kung pwede, kumpiskahin lahat ng kanilang mga ari-arian, di ba? Hindi ito iba yung feeling, no, mga kaubayan, na sarili nating mga opisyal ng gobyerno ay niloloko po tayo. Yung mga nagpapakahirap po, no? Para lang makapagbayad ng tax. Tapos gaganituhin na nila. 1 trillion yan mga kababayan. Kung ibibigay mo yan sa mga Pilipino, di ba? Malaking tulong na yan. In terms of, divide lang natin kung, di ba? Ilan ba ang Pilipino ngayon tapos i-divide itong 1 trillion na ito. Di ba? Malaking tulong yan. Pero kasi kung ganito lang din naman na, di ba? Kukurakutin lang ng ilan at ilan lang ang nakikinabang, mas mabuti pang ganun na lang ang gawin. Di ba? Anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ito. With video, Bunuan not quitting, sees faith up to the president, mga kaubayan. Akala ko kasi i-resign na itong si Bunuan. Kaya nga sa thumbnail natin, question mark mga kabayan, kasi tinatanong po natin kung sibakin na ba itong si Bunuan ni President Bongbong Marcos Jr. Si President Bongbong Marcos Jr. pa lang may problema dito Hindi niya kayang sibakin si Bunuan. Ang tanong, bakit kaya mga kababayan? Diba? Bakit hindi kayang sibakin ni President Bongbong Marcos Jr. itong si Bunuan? Na samantala ay klarong-klaro naman. Under his department, mayroon mga ghost project. Huwag mong sabihin wala kang kinalaman dyan. Or maybe the president also is involved. Diba? Kanino ba nagre-report itong si Bunuan? Hindi kay President Bongbong Marcos Jr. Diba? Baka ay nako po mga karbi natin Mahirap na lang magsalita pero the government konektado yan sa boss, 'di ba? Kung sino man ang boss ninyo, baka nagtatakipan lang kayo. 'Di ba? So mahinang nila lang talaga. At may problema si President Bongbong Marcos Jr. sa management. Hindi niya ito klarong-klaro na no? Bakit hindi pa sibakin to? No? Natatakot ba si President Bongbong Marcos Jr. na sibakin itong si DPWH Secretary Bunuan? Diba? Palitan na yan.
nakakahiya po no? Parang ang lumalabas dito, protektahan pa ni President Bongbong Marcos Jr. Itong secretary ng DPWH. Yun pong lumalabas mga kababayan sapagkat hindi niya pa po ito sinisibak. Nako, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto naman, pasadahan naman po natin ito. Ito pong post, itong sinabi po ni retired Brigadier General Orlando De Leon dito po kay Abante sa pambabatikos ni Abante at pag pinapahingi ng apology. Pinagpa-public apology itong si Mayor Magalong. Sabi naman po dito ni Sir Orlando De Leon, kayong mga buhayang congressmen ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Sabi niya pa po dito, ikaw, Abante, animal ka. Hindi ka nga binoto ng distrito. Ang yabang mo pa. Oo nga no? Appointed by the Comelec lang pala ito si si Abante. Ang yabang-yabang pa magsalita. Pwede ba manahimik ka na lang? Hindi ka naman pala binoto ng taong bayan. Ay nako. Yan, sa sobra mong dada at sobra mong daldal, no? Mukhang ikaw yata ang ito hanggang sa matapos ang termino or hanggang matapos po ang 20th Congress, pag palagi pong sabat ng sabat itong si Abante, madali lang po pala ang dito, ang iriribat mo mga kabayan. Tulad po nitong sinasabi dito ni retired Brigadier General Orlando De Leon, hindi ka binoto ng distrito. Ang yabang mo pa. Diba? Totoo naman. Bakit hindi mo pakialaman yung inagaw mong distrito? Inagaw yan diba? Inagaw po yan kasi hindi naman po siya ang diniklarang panalo. Hindi naman po siya ang ibinoto ng taong bayan. Pinadisqualify lang nila yung binoto ng taong bayan. Kaya Abante, no? Hindi ka binoto ng iyong distrito. Wag kang masyadong mayabang. Ito pa mga kabayan, ito. Kukumpiskahin. Ito, sabi po dito sa balita, 40 luxury cars kukunin kulahat. Nagbigay ng preview si Senator Dante Marcoleta sa posibleng kapalaran ng mga contractors na mapapatunayang kasabwat sa maanumalyang flood control project. Nako po. Hindi lang sana itong mga contractors, sabi nga ay mga kasabwat. Sumining may kasabwat pa. Yung mga kasabwat din po, Senator Dante Marcoleta, ay kunin mo rin. Ang ari-arian at ibenta yan siguro. Pwede ibenta para maging pera ng gobyerno, di ba? Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction to. Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Yung mga mamahalin sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyo. Pandili lang sa tao. Nagbigay ng pasilip si Senador Marcoleta sa posibleng kapalaran ng mga kontraktor na mapapatunayang kasabwat sa mga anomalous flood control projects. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila. Gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55 talagang, yun, grabe sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntaan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga
mga yumaman dyan? Kung talagang ghost, opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Kung 50 Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance, opo. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung, Ayun. hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di Opo, ba? yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan Opo. at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. So yan mga kabayan, dapat tanggalin pero bakit itong si President Bongbong Marcos Jr. ayaw pa rin tanggalin itong si DPWH Secretary Bunuan? Samantala sa departamento niya yan. Mayroong ghost project sa departamento niya pero ayaw pa rin tanggalin. Ito na nga sinasabi na ni Senator Dante Marcoleta, no? Outright, kailangan sibakin agad. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik. Yun, yung ginong siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin wala na ho Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahalin ng sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilin lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipo-prosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So meron ka civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Merong ganong klaseng pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kami criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging kat yun, Sen. Naku, Sen, Son, royalty lang po kami dyan. 5% lang po kami. Ang pagitan ng malaki. Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na Ayun. kasangkot ka dyan Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. So yan mga kabayan, napakaganda po ng plano ni Senator Rodante Marcoleta para makabawi ang ating gobyerno dito po sa mga ghost project nito. Kukunin ng mga ari-arian pati mga kasabwat, kaya kayong mga politiko, wag kayong kampante. Baka mga ari-arian nyo mapunta lahat sa gobyerno. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pag-usapan din po natin ito. Nako, majority daw ng mga kabataan humanga sa husay ng pamumuno ni Pangulong BBM. Sino kaya mga kabataan ito? Mga bangag din ba itong mga kabataan? Ito nakikita mo na nga ang gobyerno natin ngayon. Parang hindi nga na ma-manage ng maganda. Kaliwat kanan ang korupsyon, utang dito, kaliwat kanan ang utang, benta ng ari-arian. Ganyan ba? Hinahangaan ng kabataan. Nako. Magano kayo, magpalit na kayo ng hinahangaan kung ganyan po ang standard niyo hindi po anyway, kung hinahangaan naman, wala naman tayong magagawa kung ganoon talaga ang gusto ng mga kabataan. Pero hindi kaya ito kasinungalingan? Hindi kaya ito kasinungalingan mga kabayan? Hahanga ka lang din naman sa ganito pang pamumuno. 'Di ba? Napakagulo. Parang ang walang leadership Parang siya pa ang minamanage ng kanyang mga tauhan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan?
comment nyo na lang mga ka-review natin. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Goma against Mayor Magalong. Goma si Congressman Richard Gomez. Leyte 4th District Representative Richard Goma Gomez seems not happy with the statements of Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Instead of accompanying the petition against corruption, Goma even hit the mayor, who is clearly referring to Mayor Magalong for allegedly involving all the congressmen. Ito, mayroong post si Congressman Richard Gomez sa kanyang official Facebook page, nabasa ko. Hindi niya pinangalanan ang mayor. Kung intindihin mo, ako, pagkakaintindi ko, opinion ko lang ito, ang tinutukoy niya si Mayor Magalong. Ito ang kanyang post. If you have a problem with your congressman, face him. Don't drag all of us into your fight. Don't discredit every congressman just to make yourself look good. Yon ang payag ni Congressman Gomez. Elders may remember Mayor Magalong released a few statements recently that it is not only the contractor of DPWH to blame, but also the politicians behind the huge anomalies. They are the emerging mastermind, the mayor in Pasay. Many netizens seem confused, as if Goma is more eager to defend Congress than to fight for the people against the alleged syndicate crime that Mayor Magalong himself is saying. In addition, Goma's vote in favor of Martin Romualdez as House Speaker in the 20th Congress is still fresh for some, which surprised many as well. Okay. Ako, saludo ako kay Congressman Goma Gomez doon sa 19th Congress. Nung tumayo siya, nagsalita siya, dinipensa niya ang war on drug ni PRRD. Pati ang kanyang wife, si Mayor Lucy Gomez, ganun din. Matindi ang kanilang suporta sa war on drug ni PRRD. And for that, marami ang humanga sa paninindigan ni Congressman Goma Gomez. Ngayon, ako personally, nabigla ko nung binutuhan niya si Speaker Romualdez. Akala ko, ano siya eh. Anyway, karapatan niya yon. Kaya lang, mas bibilib ako sa mga kongresista kagaya ni Congressman Toby Chanco, Congressman Albi Binetes, yung mga nag-independent o kaya yung tumama sa minority. So, the fact na Mukha yatang nangangailangan na itong si Congressman Richard Gomez ngayon, mga kababayan, at tila bumaliktad na. Diba? Pumanig na po sa tambalos sa Speaker Martin Romualdez. Anyway, mga karibin natin, karapatan niya naman po yun bilang isang congressman. Pero kasi, di ba, nasanay po tayo na nasa panig po siya ng kabutihan, nasa panig po siya ng good governance, di ba? Pero tila ngayon, bakit ganito ang nangyayari? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinyon reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinyon. Maraming salamat po.